Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anahan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Siyempre, bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Lord, bigyan mo po kami ng kapayapaan at lakas. Gabayan po ninyo kami sa lahat ng aming ginagawa at punuin ng pag-ibig at pag-asa ang aming mga puso. Inyong papuri at pasasalamat. Kasama na rin po yung pag-conduct ng program na ito from the start, sa gitna, hanggang lapag ng programang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, pahalagahan ang iyong mga kaibigan, sila ang iyong pamilya sa napiling landas. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, 8 sa buwan ng Marso, taong 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 10 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lang po, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Check po natin sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo sa talapihitang 702 sa AM band, nais po namin batiin ang lahat ng iyong mga listeners, taga-support po ng ating program. Siyempre, hindi po nawawala sa ating listahan. Listahan talaga, no? Magandang umaga po kay Ma'am Helen Arellano. Ang ganda ng paalala, kumain ng gulay, magtanim ng gulay, buhay natin ay maganda. Yan, salute sa mga farmers natin. Ayan, tag-ani na naman po ngayon. Good morning po and God bless to your program from Jonathan Tayo, South Commuter Railway Project, Hyundai, Santa Rosa, Laguna. Thank you po, Sir Jonathan. Good morning din po kay Ma'am Dulce Alicante na nag-iwan ng mensahe. Magandang araw po, Miss Ella, at sa lahat ng listeners ng MNP. God bless po. Stay happy, Miss Ella. Thank you so much po, Ma'am Dulce. Stay sweet. Di ba po Dolce yata yun. It's sweet, right? So, thank you so much po. Stay sweet po. At God is good all the time. Wonderful and winnable new month to all Jesus Christ followers. Mula po kay Sir Ronald Young. Thank you so much po for leaving your comment. Ngayon din po magandang umaga kay Ma'am Leonita Tela Sacada Rubio. Blessed Saturday po sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Good morning po, Ma'am Ella Arsiaga. Happy birthday po sa Ate Millet ko. Yan, noong March 3. So, belated happy birthday po. Gayon din, magandang umaga kina Emiteria Rosales, Josephine Reyes Uson, Maria Teresa Apo Mercado, Epifanio Salvador, Lilia Alim de la Cruz, Liwayway Atienza, Rosalie Rose Leonor. Ayun nga po, no? Blessed morning everyone and good morning, share po natin. Ayan, for this morning, makasama po natin ang may-ari
at founder din ng Kabutihan Farm and Kabutissimo Foundation na matatagpuan po sa Amadeo, Cavite, si Sir Ringo Anakan. Isa po siyang OFW na thankful naman po dahil ang saya pong pakinggan ng kanyang kwento at nawa ay ma-inspire po tayo dahil recently, nagpapabalik-balik na lang po siya sa Rome. So, greetings po kay Sir Ringo Anakan. Thank you so much po for investing your savings or siguro yung napili po ninyong business ay sa agriculture. At abangan po ang kanyang story sa ating episode this morning. And syempre, marami pa po, this is in promotion po siguro sa mga upcoming activities po together with our Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture. Special thank you sa aming team na nakasama po, or nagsama sa amin rather, sina Ma'am Mimi Tolentino, sina Ma'am Russ, at saka si Sir Raven. Maraming salamat po sa inyo. And together with our Agitrends team, sina Ma'am Crystal Joyce Merle and Sir Darius Mangampo. Maraming salamat po. And syempre po sa aming Agriculture and Fisheries Information Division for letting us collaborate po sa project na ito. And hence, this interview, maraming salamat. Let's spread kabutihan. So, tunghayan po natin yan maya-maya lamang. And of course, bukod po sa ating episode topic this morning, yung ating Regions on the Go, Unlad Komunidad, katuwang po natin dito ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment. Greetings to Ma'am Ira Cruz, ang batid ba ninyo? Muli, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Siyempre, unahin na natin, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Magandang umaga! Ako si Rinalyn Corospe, nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos. Matagumpay na inugnay ng Department of Agriculture Riyong 1 ang mga magsasaka ng kamatis sa Riyong, Ilocos sa institusyonal na merkado sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division at High Value Crops Development Program. Noong Pebrero 25, ang Sanghera Nagkarasuan Farmers Association Incorporated at Sanghera Naganakan Farmers Association Incorporated mula sa Sarat, Ilocos Norte ay nakapagpadala ng paunang mahigit 6,000 kilo ng kamatis sa Tozen Foods Incorporated sa Makay Kawayan, Bulacan sa inaasang presyo na 23 piso kada kilo. Ang susunod na mga delivery ay gagawing tuwing Lunes at Huwebes simula ngayong Marso. Naging posible ang ugnay nito sa merkado sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng AMAT at HVCDP kung saan nagkaroon ng pagpupulong noong Oktubre noong nakarang taon upang pagtibayin ang kasunduan sa marketing kasama ang Tozen Foods Incorporated. Nagbigay din ng suporta ang pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa mga magsasaka sa pagitan ng tulong sa transportasyon gamit ang naipakaloob na kadiwa truck na may 50% subsidiya sa gastusin sa gasolina. Binibigyang diin ng inisyatibang ito ang pangako ng DA Region 1 na palakasin ang mga oportunidad sa pamilihan para sa mga lokal na magsasaka, matiyak ang kanilang matatag na kita at mapatatag ang agricultural value chain sa riyon. Ako si Rinalyn Corospe, nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos. Formal na sinimulan ng konstruksyon ng bagong opisina at warehouse na may kasamang dormitoryo ng Department of Agriculture Mimaropa sa ginanap na groundbreaking ceremony ika-25 ng Pebrero. Itatayo ang nasabing gusali sa Barangay Barsinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Ang makasaysayang kaganapan ay dinaluhan ng mga opisyal ng DARFO Mimaropa sa pangunguna ni Regional Executive Director Attorney Christopher Barñas, kasama sina Regional Technical Directors of Venerdi League at Dr. Nanet Rosales, mga Division at Section Chiefs ng tanggapan at mga kawani nito. Panauhing pandangal naman ang direktor na magiging kapitbahay ng DARFO, kabilang sina Agricultural Training Institute Mimaropa Center Chief Pat Andrew Barrientos, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources OIC Director Roberto Abrera at Bureau of Plant and Industry Area Manager Lourdes Poblete. Sa pambungad na mensahe ni RTD Dilig, kanyang sambit ang kahalagahan ng pagdiriwang para sa rehiyon. Ayon naman kay Red Bañas, ang bagong pasilidad ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas epesyente at dekalidad na serbisyo para sa sektor ng agrikultura. Inaasahang magsisilbing sentro ng operasyon ang bagong gusali para sa iba't ibang programa at proyekto ng DA Mimaropa. Sa pagtatapos naman ng mensahe ni RTD Rosales, ang pagpapatayuan
Aniya ng bagong gusali ay isang pundasyon na nagkakaisang pangarap ng ahensya at magandang kinabukasan. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mima Ropa. Kaugnay ng pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang taong 2031, mas pinaigting ng Kagawaran ng Agrikultura sa Bicol ang panawagan sa mas maraming Farmer Cooperatives Association o FCA na mag-apply para sa RCEF accreditation upang maging kwalipikadong mga benepisyaryo ng mga interbisyon ng RCEF. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,466 ang kabuuang bilang ng mga FCA na may RCEF accreditation sa DA Bicol. Kabilang dito ay ang Busay Farmers Association Incorporated sa Barangay Busay, Daraga Albay na nakatanggap ng kanilang unang accreditation noong July 29, 2021 at nakapag-renew noong July 8, 2024. Sa ngayon, ang kanilang asosasyon ay may 76 na miyembro at nagtatanim sa humigit kumulan 50 ektarya ng taniman ng palay. Bilang patunay, ibinahagi ni Shane L. Matosinos, Pangulo ng Busay Farmers Association Incorporated, ang kanilang mga naging benepisyo matapos na sila ay ma-accredit sa RCEF. Ayon sa kanya, dahil dito ay mas napapadali ang kanilang paghingi ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng mga binhi, fertilizers at mga makinarya gaya ng hand tractor, water-cooled engine, rice reaper at thresher. Ito rin daw ay isang paraan upang mas mabigyang boses ang mga asosasyon ng mga magsasaka at upang mas maipaabot ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa pagtatanim. Dagdag pa ni Shane na ang pagkakaroon nila ng RCEF accreditation ay ang naging tulay upang sila ay mabigyan ng TESDA certificate on inbred rice production matapos ang ilang araw na training at upang makatanggap ng loan sa Land Bank na malaking tulong umano sa mga negosyong babuyan ng ilan sa kanilang miyembro. Hinikayat din niya ang ibang FCAs na makipag-ugnayan sa kani-kanilang barangay, lokal na pamahalaan o LGU, partikular na sa Municipal Agriculture Office at sa DA Regional Office upang masapadali ang kanilang RCEF accreditation. Para sa mga nais mag-apply, kinakailangan lamang magsumite ng Letter of Intent sa Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa pangunguna ni Regional Director Rodel P. Tornilla, isang valid certificate o rehistrasyon mula sa kinikilalang ahensya ng gobyerno, profile ng asosasyon na naglalaman ng listahan ng mga opisyal at miyembro kasama ang kanilang home at farm location address, omnibus sworn statement at endorsement mula sa Municipal Agriculture and Fishery Council o MAFC. Ang lahat ng nasabing dokumentong ito ay isahang isusumite sa Accreditation Secretariat ng DA Bicol Field Operations Division. Matatandaan na sa bisa ng Republic Act 11203 o Rice Certification Law, ipinatupad ng DA ang Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP bilang suporta sa National Rice Program ng ahensya. Sa ilalim ng RCEP, maaaring makakuha ang accredited FCAs ng mga libreng makinarya mula sa Philippine Center for Post-Harvest and Mechanization o PhilMec, libreng inbred rice mula sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice, tulong sa pautang mula sa Land Bank of the Philippines at Rice Extension Services mula sa Agricultural Training Institute, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang Rice Certification Law ay inamyandahan noong ika-9 ng Disyembre ng taong 2024 at nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12078, an Act Amending Republic Act No. 8178 o ang Agricultural Certification Act. Sa ilalim ng bagong batas na ito, tataas ang taunang pondong nakalaan para sa RCEF mula 10 bilyon patungong 30 bilyon. Sa nasabing pondo, nakatala na 6 na bilyon ang ilalaan para sa dekalidad ng mga binhi, 9 na bilyon para sa pagbili ng mga modernong makinarya sa pagsasaka, at 15 bilyon para sa extension at training programs, cash assistance distribution, at pagpapatayo ng solar-powered irrigation systems at water impounding projects. Ito si MEJ Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. J. Michael Bragas mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Pinuri ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. ang isang pribadong grupo na Junior Chamber International or JCI Metro Cebu Uptown dahil sa kanilang suporta na ma-empower ang mga kabataan, mapaunlad ang komunidad, gayon din matulungan at turuan ang mga magsasaka at mangingisda na maging isang negosyante. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga opisyal at miyembro ng JCI Metro Cebu sa kanilang 40th induction at turnover ceremonies, kinilala ni Agriculture Secretary ang grupo sa kanilang kontribusyon sa komunidad, lalo ng suporta sa Young Farmers Challenge program ng DA.
hinikayat niya ang mga batang leader na ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan sa pagnenegosyo at tulungan ang mga magsasaka na mahikayat na ang pagsasaka ay isang negosyo na may kita at umangat ang kanilang buhay. Ginanap din ang pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DA at JCI Metro Cebu Uptown upang mapalawakin at palakasin ang kolaborasyon at suporta sa sektor ng agrikultura at pagnenegosyo. Sa kabilang banda, para maprotektahan ang industriya ng mga hayop at manok dito sa gitnang Kabisayaan laban sa mga sakit sa hayop o tinaguriang disease risks, nagtipo ng mga livestock industry players gaya ng mga kawani ng Department of Agriculture Regulatory Division ng Region 7, DA Bureau of Animal Industry or DA-BAE, provincial at city veterinarians at mga municipal agriculturists ng local government units na may daungan ng bangka at barko at mga pribadong sektor. Ginawa ang pagtitipon para ibahagi ang bagong protocol sa paggalaw ng mga buhay na hayop o movement of live animal. Sundin ang nasyonal na lituntunin o national guidelines ng BAE, malaman ang mga requirements sa pagpadala ng mga hayop na papasok at palabas sa isang lugar, gayon din ang laboratory tests upang ang pamaraan ng sistema ng nasyonal at lokal ay magkasundo o magkapareha alang-alang sa industriya ng hayupan. J. Michael Bragas, nag-uulat mula dito sa DA Central, Visayas Region. Special thanks po sa ating mga DA Regional Field Offices para po sa paghatid ng mga balitang ito. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At kagaya ng nabanggit ko kanina, makasama po natin ang may-ari ng Kabutihan Farm at founder rin ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite. Welcome po sa Maunlad na Pilipino, Sir Ringo Anakan. As we start our interview, atin nga pong ipakilala ang ating sarili at ano po yung ating pangalan ng ating farm. Ako po si Ringo Romero Anakan at ang pangalan ng farm namin ay Kabutihan Farm. Ano po yung naging dahilan natin? Bakit po tayo napunta sa first off po, no? Saan po tayong bilang isang OFW po? Saan po tayong bansa napunta? Bakit po tayo dito dinala na masasabi natin ng tadhana? At pwede po ba nating ikwento yung mga pinagdaanan natin bilang isang OFW? Okay, so unang-una, nauso kasi ng OFW noon. Ewan ko lang, college pa lang po ako, ang magulang ko parang may gustong mag-abroad talaga. Kasi para bang kapag may nag-abroad sa pamilya, makakangat-angat sa buhay, sabi nga nila. So ako yung parang nag-sacrifice mag-abroad. Though ayoko talagang lumisan ng bansa because I love Philippines. Dahil nga ako na-depressed, dahil po ako nag-board exam sa PT. As PT po ako by profession. Hindi ako pumasa. Ang tatay ko gusto may mag-abroad sa amin. Parang ako na yung nag-sacrifice. So napunta po ako sa Italia. Yun. So, sa Italia, syempre, alam niyo naman po ang buhay namin. Para kami yung nasa movie na Milan. Kung nakaka-upload po kayo sa mga kababayan po natin sa Europa, kami po yung naglilinis ng bahay, domestic helper po kami, dog sitter, baby sitter, kahit na ng trabahong bahay, pinapasok namin. Dahil yun lang ang job para sa amin. Mga challenges sa pagiging OFW, syempre. From Philippines, wala akong job experience. Pumunta ko ng Italia. First job ko siya. So, parang unang-una culture shock. May ganito pala nag-e-exist na mundo. Hindi katulad sa Pilipinas, no? Tapos ay, dati sa bahay, pag pinaglilinis ka ng nanay mo o ng tatay mo, no? Dito, Italiano na ang nagpapalinis sa'yo. Tapos, luluhod ka talaga sa inodoro. So, yun ang aking personal na experience. Parang, na-culture shock ako, pangalawa, siyempre, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Tapos nakapagpababa pa yung maglilinis ka ng inodoro. Hindi ko sinasabing hindi siya marangal. Kaso nga lang, coming from the Philippines, nakapag-aral ka ng 5 taon, no? Parang taas ka ng tingin sa sarili ko, tapos doon lang po ako pumaksa. And then pangatlo, yung aside sa diskriminasyon na bababa ang tingin sa'yo, naandun yung, siyempre, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa magulang mo, sa kaibigan mo, malayo ka sa Pilipinas. Talagang literal na totoo yung homesick. No? Kahit hanggang ngayon, homesick pa rin ako kahit saan magpunta. There's no place like home. Yun po yung aking tatlo na talagang challenge nung ako yung nag-upload.
Tayo po ay nasa ilang taon noong napunta po tayo sa Italia. Tayo ba from graduating sa ating kurso, diretso na tayo sa ating OFW life? Yeah, I was 20 years old after graduation. Siguro 3 buwan lang ako nagpahinga. Nag-abroad na po ako. So almost 25 years na po ako nag-a-abroad. At karaniwan po sa ating mga OFW, nabanggit po natin kanina lang, no, masakit na, ito po ay real accounts, pero ang nabanggit po natin kanina, ito lang yung trabaho na para sa atin at tunay na nakaka-culture shock ito. Dahil dyan, Sir Ringo, kailan po ninyo napagtanto na, gusto ko po pala mag-level up yung buhay ko? Siguro, depende rin sa tao, sa mindset po yun. Dahil nga po medyo mataas talaga ang pangarap ko, may nararamdaman kasi ako na parang I can be more, parang kaya ko pang mag-step up or mas magagaling pa tayo sa ibang lahi. Napatunayan ko sa sarili ko yun eh. Na okay nga tayo mga domestic helper, pero tayo may napag-aralan, tayo may natapos sa Pilipinas at hindi siya biro. Kaya doon challenge ko ang sarili ko na kinakailangan kong mag-step up. So nag-aral ako ng Italian language, naghanap ako ng ibang trabaho na bukod sa bahay. Yun, I think kayang-kaya ng Pilipino kapag ka talagang nag-focus ka lang. Ayun. So, dito na nga po nag-umpisa yung ating mga pangarap at ating nga po, ayon po sa ating impormasyon, unti-unti na po nating naitayo yung ating Kabutihan Farm. Ano po yung kwento natin? Bigla tayong nag-shift, Biglang from our work sa Italia, biglang, meron tayong naisip na farm. Ano po kayo nag-inspire dito? Kabutihan Farm is inspired by an OFW. Kasi pag nasa ibang bansa ka, you tend to lose your entitlement, ikaw, bilang tao, no? Tapos, kapag nasa ibang bansa ka, ang nangyayari is, may mga taong maaaring tumulong sa'yo, no? May mga taong maaaring makapagpabago sa'yo ng buhay. So, merong akong na-encounter na gano'n, na nagbigay sa akin ng learnings, no? Paano maging financially stable. So, yung Kabutihan Farm ay nagsimula doon. Dahil nagawan ako ng kabutihan, I have to give back kabutihan. So, ginawa ko po yung Kabutihan Farm kasi po is gusto kong mag-give back sa Pilipinas kasi mahal ko ang Pilipinas. Tapos doon na po pumasok kasi yung alam mo typical na baka naman gusto mong paaralin tong batang ito. So doon nagsimula sa isang gusto mong tumulong ng magpagpatapos hanggang sa dumami na gusto mong maging institution na siya. So ang Kabutihan Farm ay na-design dahil sa kagustuhan kong makatulong sa Pilipinas, sa community at sa mga batang katulad kung dating ginapang ng magulang para makapagtapos ng pag-aaral. So Kabutihan Farm is a design to help our kababayan, lalo mga gustong matapos ng pag-aaral because it is connected to Kabutissimo Foundation. Bali, sa kasasabi lang natin dito, una, whenever you have the opportunity to do good, be good. Nakakatawa, no? Na may uwi natin talaga itong ganitong klaseng aral. At isa pa itong mga, kumbaga, iniiwasan nating ma-fall or mapuntahan ng mga OFW natin, yung hindi na-manage yung kinita, yung pinaghirapan sa ibang bansa. At sabi niyo nga po, ito ay kumbaga, pinay it forward ninyo. Ano po specifically doon sa financial aspect na talagang nasabi niyong nagpalago doon sa naipon natin or napundar? Yeah. So, noong nandun ako sa ibang bansa, natutunan ako mag-manage ng pera. So, I invested my hard-earned money sa iba-ibang sector. So, bumili po ako ng property. Tapos, from property, nakabili po ako ng farm. Tapos, doon na pumasok yung, maraming mga OFW nakatiwang-wanga yung farm. Tapos, hindi naman siya na kumikita, no? So, dahil nga pagka-OFW, bumili ka ng lupa, bumili ka ng farm. Kaso nga lang nakatiwang-wang. So, gusto ko nga di ba mag-level up. So, yung lupang nabilin po namin out of pag-iipon ko, pag-i-invest sa habang nasa ibang bansa. Doon po pumasok yung pag-grow ng kabute. Doon kami nagsimulang mag-mushroom farming. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung, nag-grow ka, kumita ka, nakatulong ka nga sa aking scholarship, plus nakatulong pa ako sa aking family. So, doon na po nagtapos yung posibilidad na maaaring hindi na mag-OFW ang aking mga pamilya. At syempre, dahil nakita natin ang potential na ito na yung napili nating pagyamanin. So, konting backgrounder po tayo siguro sa Kabutihan Farm. Ilang hektarya po ito? Saan ito matatagpuan? Ang Kabutihan Farm po is 3.3 hectares. Matatagpuan doon sa Minantoc West, Amadayo, Cavite. At ang Kabutihan Farm po ay isang agriturismo na gusto po namin i-promote na mayroong business o may pag-asa sa agrikultura, lalong-lalo sa mga OFW.
So ito pong Kabutihan Farm po, we grow kabute. Nag-grow po kami ng kabute. From nag-grow na kabute, nagagawa po kami ng mushroom burger, mushroom Shanghai, mushroom chicharon, mushroom bagoong, mushroom Shanghai. Yan, yun po yung aming produkto. At syempre, of course, fresh mushroom. Yun po yung pinaka-main produkto or ginagawa dito sa Kabutihan Farm. At dito po sa ating nabuong farm, meron din tayong foundation. Pwede po ba natin ikwento? Ano naman po itong Kabutissimo Foundation at kailan po ito nag-umpisa? Ang Kabutissimo Foundation ay kapatid ni Kabutihan Farm. Bakit po sabing natin kapatid? Kasi po, dahil kay Kabutissimo Foundation, lumabas si Kabutihan Farm. Tapos, ito po yung nag-umpisa nang narehistro namin ito sa SEC. It's 3 years ago. Ito po is rehistradong foundation kung saan ang kita po ng Kabutihan Farm, ang portion po nito ay napupunta po sa aming foundation. At ang foundation po ay nagpo-promote ng mga gustong makapagtapos ng pag-aaral ng mga bata na walang kakayanan po pumasok sa eskwela dahil walang baon, dahil walang pangkain. So doon po pumapasok si Kabutissimo Foundation. At natatakot po kasi ako bilang OFW habang ako ay nasa ibang bansa, yes, pwede kang tumulong. Kaso nga lang kapag tumigil ka na sa pag-abroad, hindi ko alam paano masusustain yung pagtulong sa Kabutissimo Foundation. Kaya po inilabas si Kabutihan Farm para yung portion po ng Kabutihan Farm ay makapag-sustain sa aming mga foundation o mga scholars. Sa kasalukuyan po, ilan na po yung scholars natin simula nung umpisa pa? Ngayon, 28 na po ang scholars natin ngayon. At nakapagpatapos na tayo ng 3 kolehiyo. Yung iba talaga may trabaho na, may pamilya na, ninong pa nga ako. Yan, so maganda na po ang buhay nila. Yan po yung ating ginagawa ngayon. Magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Maunlad na Pilipino. Sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Welcome back po. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin ang owner ng Kabutihan Farm at founder din ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite, si Sir Ringo Anacan. At syempre po, pupunta naman tayo sa usapang negosyo. Ito yung ating isa sa mga magagandang, yung talagang nakaka-entice. Lalo na sa mga meron namang pampuhunan, talaga namang, natin yan, i-grab na natin ang opportunity na ito. For Kabutihan Farm, Kabutissimo Foundation, isa po talaga yung parang common denominator, si kabute. Yeah. Bakit po kabute sa lahat ng pwede nating commodity? Okay. Sa aspetong negosyo, ang kabuti kasi, unang-una, I am fan of mushroom.
Gusto ko talaga ng kabute. Kasi naalala ko nung bata ako yung tatay ko, pagka umuulan, lumalabas ng bukid, tapos may daladalang kabute. Ang sarap ng feeling, parang ang lilamdam, ang sarap-sarap. Tapos, every time na uwi ako ng Pilipinas, hinahanap ko yung burger, yung mushroom burger, yung kabute. So, nakita ko, bakit kaya hindi ko gawin siyang business, no? To think na sabi ko nga is, yung iba kasi nahihirapang magnegosyo pagka sa palay, sa mais, hindi naman ako talaga, wala akong kakaya ng knowledge na ganun. Unlike yung kabute, parang umulan, umaraw, bumagyo, ano mangyari? Tuloy-tuloy ang kita. Para kasi hindi siya mahirap i-maintain. Kaya kabute ang aming napiling produkto. Plus, dahil nga gusto nga namin mag-pop up yung kabutihan sa bawat Pilipino, bawat OFW. Ang kabuti kasi walang pinipiling lugar. Mag-uusbong yung kabutihan. So, doon ang main concept bakit kabuti ang aming gustong produkto. Madali siyang ma-maintain, kinakailangan mo lang ng patience, pero magbibigay sa iyo ng maraming harvest. Parang kabutihan, pag nagtanim ka ng kabuti, di ba? Harvest ka ng kabuti. Pag nagtanim ka ng kabutihan, harvest ka ng kabutihan. Parang yun po ang pinaka-reason bakit kabuti. Sobrang nakakatuwa naman yun dahil hindi naging wasted opportunity na kunin yung pangalan ng produkto doon sa negosyo natin. At dahil dyan, figurative at literal po yung ibig sabihin natin ng pagiging, yun nga, sa kabute, di ba nakakatawa, bigla siyang sumusulpot. At ganun din sa kabutihan natin na ipapasa natin sa ibang tao mula sa ating mga kaibuturan ng ating puso. At dahil dyan, sa ating pong experience sa pagnenegosyo, kasi po all our life, no, gano'n po pala tayo katagal sa Italia bago tayo nag-shift sa ating farm business? Ako siguro 20 years ako nag-abroad. Kasi kung 5 years po namin ginagawa pagkakabuti, yun. 20 years po ako nag-abroad. So, dun sa 2 dekada na yun, yung shift natin talaga, pero nakita natin dun yung eagerness, yung ating pagtanggap talaga dun sa napili nating negosyo. Meron ba tayong by any chance na hinarap na mga, syempre, hindi naman tayo lahat may resource, ano? Hindi natin alam lahat yung about sa technology, paano natin na produce yung mga products natin. Ano kaya yung masasabi nating mga common, especially sa pag-uumpisa? Una, syempre, knowledge. OFW ko, tapos hindi ko alam kung anong kalakaran sa Pilipinas. So, naghanap kami na paano magsimulang mag-grow ng kabute. Luckily, nakapag-attend kami ng mga seminars. Paano mag-grow ng kabute. Tapos, pangalawa, syempre, financial. Kasi hindi naman, lahat po ng business ay may risk. Lahat po ng business ay kinakailangan ng puhunan. So, yun po ang pinaghandaan. So, bilang OFW, paaring sumali ako sa paluwagan para makapag-start ng business. Nangutang ako para makapag-start ng business. Ako naman po, pinagkuha-kuha ko po yung mga puhunan na, yung aking sinusweldo dati. Kumbaga, 1 taon before ko mag-launch ng business, nag-ipon po ako. Hindi po talaga kinakailangan na agad-agad, no? So, pinaghandaan ko po siya. Una, financial. And then, pangatlo, syempre, yung location. Location. Kinakailangan meron kang location. Good thing nga, nakapagpundan na ako ng ganitong mga properties, no? So, nakakuha po ako ng pwesto. So, hindi po siya biro kasi na i-develop mo yung lugar, lalong hindi sa iyo. Yun po yung isa sa naging challenge. And then, of course, yung conversion ng materials na, let's say, nagkaroon kami ng kabuti. Ang dami noon. Sobrang dami noon kami na-harvest na mushroom. So, paano ko siya i-dispose? Yung po naman lumabas yung mga produkto. Doon naman po yung nag-seminar. Alam ko, naniwala po ako, knowledge is one. Di ba sabi nga ng mga kabayan natin, knowledge is power. Mali po, knowledge is profit. Kung wala kang knowledge sa isang bagay, hindi ka magiging profitable. Kailangan pag-aralan po natin ang isang bagay bago tayo mag-profit. Yeah. At nabanggit natin, ang galing yung ating puhunan sa lahat na. Nagpaluwagan, nangutang, yung ating syempre napag-ipunan. At nagkaroon na din tayo ng mga trainings, ano? Pwede ba natin maibahagi kung magkano yung naging puhunan natin? Ano ba yung mga pangunahin po natin pinagkagastusan sa pag-umpisa ng negosyo natin? Baka naman meron tayong impormasyon sa kabuoang kita rin ng ating farm. Yung kita pa, pwede pa namin i-forward sa inyo yung pinaka-detalye. Nang naalala ko lang po, nung nagsimula po kaming mag-grow ng kabute, so sa backyard lang po kami nagsimula nung una. Tapos ay ang materials po pagbili, ang naalala ko po, 20,000 lang po kami nagsimula, 20,000 pesos. Tapos syempre, yung labor kami ng mga magkakapatid ang mag-aasikaso. So, sabihin po natin mga 20,000 kami gumastos sa materials, 10,000 naman po sa knowledge at pag-seminar. Yun, dun po kami nagsimula sa 30,000 na yun. Yung 30,000 na yun is mga ilang daang fruiting bags ang lalabas, no?
At yung fruiting bags din po yun ay magbibigay po sa inyo. Actually, kung titingnan po namin sa data pinag-aral namin, triple po ang ibibigay sa inyo kung talagang tama at tamang proseso ang ibibigay sa iyo tamang proseso ang susundin mo. So, let's say kung sa 20,000, makakapag-earn ka po ng, sabihin niyo pong 60,000 pesos, alisin mo na yung labor, yung sweldo, sabihin mo namang 30 to 40% po may profit po tayo doon. Ang maganda lang po nun, ang pinakamaganda lang na winner po ako, yung kapatid ko bilang OFW, hindi na po umaasa sa akin kasi doon na sila kumikita. So, yung dapat ipapadala kong 50,000 o 30,000, konti na lang kasi may kita na po sila dito. Yun po yung maganda. So, profitable. And then, nagdagdag pa kami ng another produkto. Yung chips, Shanghai, which is nagbibigay rin pa di bagong kita. So, yun po. Doon po siya, simply, yun po yung pinaka-tabulation ng income opportunity. At sa usapin naman ng paglago ng ating negosyo, positive ba tayo mula pa ng umpisa or para meron certain years na kikita ba talaga tayo? Meron ba talagang pupuntahan yung ating ininvest? Siguro sa mga lahat na nakikinig po dito, lalo ng mga kababayan kong OFW yung katulad ko, hindi naman talaga mawawala yung fear, yung takot, yung doubt sa ating sarili. Pero, syempre, lahat po ng business ay may risk. Tama po ba? Pero kung hindi po natin siya harapin, we're going to face your fear, you not take the risk, no? Wala po tayong ma-accomplish o hindi natin malalaman na pwede pala. Just like me, may takot din po ako, huwag niyo pong isipin ako yung laging sumusugal sa buhay. I have fears, but natutunan ko po sa buhay, ang mga tao nagiging successful, they take the risk. They took the risk, they faced their fear para at least malaman kung po pwede pala. So ako po, nakita ko po may takot, pero worth it naman po yung pag-take ng risk. Kasi po is, parang ito talaga, sa experience ko sa agri, no, napaka-miraculous ng agrikultura. Kasi alam mo yung lupa ay nanggaling sa universe or sa Diyos. Tama po ba? Merong hiwaga na nangyayari na ibinibigay sa'yo na hindi mo maintindihan. Saan siya nanggagaling? Yun yung experience ko po. At nabanggit natin kanina, kasama natin sa pamamahala ang ating pamilya. At ito naman din ang nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso dahil sila din yung unang-una nating natutulungan. Paano natin na-implement yung ating epektibong pamamahala kasama yung pamilya natin sa negosyo? Dapat siguro may nagbabind or may common na mission ng isang pamilya or isang institusyon. Katulad po naman ito, kami po is para nagkasundo-sundo na ang Kabutihan Farm ay isang layunin nito is makatulong. We are blessed, no? Na nabigyan kami ng pagkakataong maging maayos ang buhay from OFW ay wala na nag-a-abroad sa aking family. Ako na lang po ang talagang umiigot, no? So parang sabi ko, gagawin natin to hindi lang dahil gusto natin kumita. Gagawin natin to dahil gusto nating makatulong at maging inspirasyon sa lahat ng mga kababayan natin. No? So baka yun ang nagbabind sa amin kaya sila is ine-execute niya. At let's siyempre, kung negosyante ka, kailangan clear ka sa objective natin. Hindi maaaring magagawa tayo dahil gusto ko lang. Hindi. Kailangan may mission, may vision, at of course, alam po yung proper costing. Kasi po sa business talagang hindi po problema yung i-execute ng business. Dapat may knowledge ka lang talaga at kinakailangan pag-aralan ang A to Z ng pagkakaroon ng business. You can have a failure, you can have a mistake, at doon po tayo natututo along the way. At alam natin sa mundo ng negosyo, hindi lang tayo nag-iisa. So dahil dyan, ano po yung masasabi nating value proposition ng ating negosyo? Considering nga po na marami din tayong ibang nasa mushroom business. I think ang value proposition is you create the community. No? Kahit naman maraming mag-mushroom, no? You create the community. Nandun ang satisfaction. And you can convert the dormant land, yung mga na hindi na ma-maximize, no? Na ma-maximize mo tuloy. Tapos, nabibigyan mo po ng knowledge ang iyong pamilya o yung community na bibilangan. Plus, yung satisfaction talaga is, nababago mo ang buhay ng isang bata kasi nakakatulong ka sa pamamagitan ng scholarship program ng Kabutihan Farm. At meron din po ba tayo natanggap na suporta o assistance mula sa gobyerno o kahit sa pribadong sektor? Ano po ba yung mga tulong kung meron man? Siyempre, mga seminar, umaattend po kami niyan. Tapos ay yung mga, minsan po yung programa po ng gobyerno na bibigay po ng libreng, ano po yung gabay po paano maging successful ng business mo. Plus, ngayon sa social media, marami ka naman po makukuha na sa sakay ng gobyerno o sa privato. They share the expertise. Kaya po, hindi na rin mahirap magsimula mag-business. Ano po kaya yung tinatawag natin #buy one, share one?
Dyan. Ang buy one share one po kasi is naggagawa kami ng kabutihan burger dito sa farm, no? So kapag bumili ka ng isang mushroom burger dito, gagawa pa ako ng isang burger. So ito yung share one. Sineshare po natin, naka 200 kaming kabutihan burger sa loob ng isang buwan, no? 200 na burger ang pamimigay namin sa mga bata, sa mga community, sa school. Basta may ina-adapt po kami, community na namimigay kami ng kabutihan burger. So buy one, share one. Kapag may ka dito ng isang burger, alam mo may natutulungan kang isang bata. Because you spread kabutihan, you share kabutihan. Ang saya naman ng campaign na yun. At syempre, ituloy na natin. Ano naman ito kaugnay po siya sa small act, big impact na spread kabutihan. So sa Kabutihan Farm, gusto ko po mangyari is, which is nangyayari na, hindi ka lang pupunta sa Kabutihan Farm because nakita mo yung ganda ng nature. Hindi ka lang pupunta ng Kabutihan Farm kasi gusto mo matutong mag-grow ng kabute or makita mo yung mushroom house namin. Gusto kong pagka nagpunta ka dito, makita mo yung aspetong agrikultural ay maaaring makatulong sa ating kapwa. Pero mas gusto kong dalhin mo, bitbitin mo yung kwento namin na malaki ka man, maliit ka man tao, you can do good. Kaya mong gawa ng kabutihan. Kasabi nga ng small act, big impact. Ako po bilang OFW, I speak on behalf 15 milyong OFW. Kung 15 milyon po yan, magbibigay lang po ng isang kabutihan burger, 15 milyon pong bata ang makakain. O kaya, magbibigay ka lang po ng €1, $1. So, small act, it will create a big impact. 15 milyon po yan kada taon kung magbibigay lang ng $1 ang bawat isang OFW. At gano'n po kalaki ang impact niyan sa Pilipinas, lalong-lalo sa mga batang gusto matapos at makapag-aral. Yun po yung konsepto ng small act, big impact. Naniniwala ako sa small act mo, ang laki ng impact niyan sa Pilipinas. At pansamantala po nating puputulin muna ang ating panayam. Abangan po ang susunod na bahagi nito sa ating mga upcoming episodes. Once again, nakasama po natin si Sir Ringo Anakan, ang owner ng Kabutihan Farm at founder din ng Kabutissimo Foundation sa Amadeo, Cavite. Maraming salamat po. Wag nang mamroblema pa, ang RCEF ay nandito na upang tayo ay tulungan niya. Ang ani at kita ay mapaganda sa pagpapaunlad, pagpapalago ng binhi ng palay. Ang mga kagamitang pangsaka at makinarya, sa pamamagitan nito, kabuhayan natin ay uunlad na. Check na check sa ani, check na check ang kita, check na check sa RCEF, oh yeah. Check na check sa ani, check na check ang kita, check na check sa RCEF, oh yeah. Rice Competitive Enhancement Fund, Rice Competitive Enhancement Fund, check. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 at ng himpilang ito. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ella Arsiaga para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Siyempre, patuloy po tayo hindi magpapahuli ang unlad komunidad. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Isang malaking biyaya ang natanggap ng Barangay Castuli, Macabebe, Pampanga sa pamamagitan ng ginawang 2.68 kilometers San Jose Castuli Farm to Market Road na may halagang 47 million pesos sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Ang proyektong ito ay hindi lamang nagpabuti ng transportasyon kundi nagbigay rin ng pag-asa sa mga residente, lalo na sa mga guro at mag-aaral na matagal na nagtitiis sa matubig at bahaing daan. Narito ang pahayag ni Ginang Alicia Gamboa, isang guro sa Castuli Elementary School na saksi sa malaking pagbabagong hatid ng kalsadang ito. Nung kumpara mo niyang mga labas sa panahon na sobraya kalalamin magbangka ke parugo para miras ke keng eskwela. Maragulya pong sawop keng pamag-aral daring anak keng eskwela. Antimurin ke kaming talaturo.
At saka ing barangay Kastuli talagang lintoya ing legwana. Ang gapo ay kami meto nga malaturo keti, ing kapanintunan mi keti, megtiis kami sa kabilanan ing karanasan ming mamalog kami. At saka rin pa mi bale-bale mi, uling taga keti kami. Keme siralog, ang ganaking, pigkalib niya ni nga pong Berendelordis, ang po yung rengme nga siwaki ani with the sponsor of World Bank. Ang po rin kakatamong mga sipag, ang mga tiyagang opisyalis, sinaop kanini. Dakal pong salamat. Tunay ngang hindi matatawaran ang epekto ng makabuluhang proyekto tulad ng San Jose Castuli FMR sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Mula sa hirap ng pagbabiyahe gamit ang bangka patungo sa paaralan, ngayon ay mas ligtas at mas mabilis na ang paglalakbay ng mga guro at estudyante. At para po sa Unlad Komunidad, nakasama po natin si Sir Ram Bill Bautista, manunulat mula sa RPCO3. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At ating tunghayan ang tungkol sa ating ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso, hatid ni Ira Cruz, ang ating Agri-Trivia segment. Maraming salamat, Ella. Mga ka-agri, narito na muli tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ang bilis ng panahon, biruin yung March na. At dahil March na, ipinagdiriwan na natin ngayong buwan ang National Women's Month kung saan ating kinikilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa Pilipinas. Batid ba ninyo na isa sa bawat 3 magsasaka sa bansa ay babae? Aktibo silang nakikibahagi sa pagtatanim, pag-aani at pag-aalaga ng hayop na nagpapatibay sa seguridad sa pagkain. Sa sektor naman ng pangingisda, bagamat mas kilala ang kalalakihan sa pangingisda sa laot, ang mga kababaihan naman ay may mahalagang papel sa post-harvest processing kabilang ang pagpoproseso ng isda tulad ng pagtitinapa at pamamahala sa pagbebenta nito o ang tinatawag nating marketing. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang malaking ambag, patuloy nilang hinaharap ang mga hamon tulad ng hindi pagkakapantay-pantay sa sahod, limitadong akses sa mga mapagkukunan at kakulangan ng pagkilala sa kanilang kontribusyon. Sa kabila nito, ipinapakita ng kababaihang magsasaka at mangingisda ang kanilang katatagan at dedikasyon sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Ang kanilang sipag at tagumpay ay patunay ng kanilang mahalagang papel sa ating lipunan. Ngayong National Women's Month 2025 na may temang Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, binibigyang diin na pagkakapantay-pantay at pag-unlad ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Ang temang ito ay sumasalamin sa layunin ng Magna Carta of Women na tiyakin ang pantay na akses ng kababaihan sa mga oportunidad at yaman ng bansa. Sa buwang ito, ating ipagdiwang at suportahan ng mga kababaihang patuloy na nagsusumikap para sa kaunlaran ng ating bayan. Tandaan mo, babae ka, hindi babae lang. Happy National Women's Month mga ka-agri! At iyan ng ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Muli, ito po si Ira Cruz.
pagtibayin ng dignidad at karapatang pantao, malayang pagdedesisyon at kapangyarihan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Kababaihan. At muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, at para sa pagkaing kaisipan mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 68, Talata 11. May utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay. Ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City. Kasapi rin sa, of course, sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang natin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo pong mga nakikinig. Sa'yo po, opo, kayo po, ikaw mismo na nagkakape at nag-enjoy ng pandesal. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Sana'y makasama ulit namin kayo next Saturday, 5 to 6 in the morning. And syempre, kasama po lahat na aming katuwang sa programang ito. Kabilang si Binibining Ira Cruz, ako po si LR Siaga, at ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Akong bahala, akong bahala sa inyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.